Ayun mga pre, na pick up na natin yung ating first order. Subway, malapit lang dito sa amin. At malapit din lang yung kanyang yung delivery. So mababa lang ang kita natin dito, parang $3 something. Pero okay lang, malapit lang naman siya. So let's go mga pre, tayo na. Ayun, magandang hapon mga pre. At dito na naman ulit tayo sa ating pag-Uber. Siya nga pala, nagbaon ako ng kape para meron ako naiinom habang naghihintay ng order. Meron na rin pala tayo nakuhang order pero maiksi lang yun. Parang $3. Sabi ko nga kanina, $3 lang yung kinita natin dun sa pick up na yun at delivery. At kinuha ko na kasi malapit lang naman. Malapit lang yun dito sa bahay, malapit lang sa pinag-upan. So sayang din. May pumasok ding isa pero nahuli ako ng pindot kaya nakuha na ng ibang driver yung order. Pero okay lang yun. Marami pa namang darating at sisimula ko rin lang naman. So yun, samahan nyo ulit ako sa isa na namang adventure natin sa pagde-deliver ng pagkain at pag-grocery using Uber Eats. Ano? O, sige, tingnan natin. Abang tayo ng susunod na order kung may papasok ulit. Libre pa ng reusable bag sa atin yung customer mga pre dahil naubusan ng Walmart ng reusable bag. So ito yung pinick up nating order mga pre, itong tubig na to, tapos may mga itlog dito, mushroom, broccoli, tapos itong gamot na to, tsaka dark chocolate. So hindi ko lang kung magkano to, parang $7 lang, pero malapit lang naman to mga pre. Tingnan natin kung saan ang delivery ng isang ito. Pero yung unang tingin ko talaga malapit lang siya Tapos nga pala mga pre, kailangan nating picturean yung receipt. Requirement ng Uber yan. So ito mga pre, picturean na natin. Kailangan kita yung buong resibo at isubmit natin. Ayan, submit. At okay mga pre, punta na tayo sa delivery. Let's go. Mga bahay dito parang maganda, malalaki ang mga bahay dito pre Ay nako, kaya tayo makakabili ng bahay dito sa Canada mga pre. Siguro pag dinalas-dalas ko yung pag-Uber Eats siguro makakabili din tayo ng bahay dito Pero magagandang bahay dito, kita nyo naman. At ang mga dahon ng mga puno hindi pa lumalabas. Ano ba yan? Malapit nang mag-summer mga pre, pero hanggang ngayon kalbo pa mga puno, mapapansin nyo. Malapit na tayo sa pagde-delivery natin mga pre. A few inches later. Yung pinag-deliveran ko, mayroong Corvette sa unahan na kulay red. Ang ganda mga pre ng sasakyan. Talagang mukhang mapera yung may-ari, pero okay lang. Di nagtip parang $3 lang. Diyan ganyan, yung mga tao talaga siguro hindi mahilig mag-tip, ganyan. Ayos lang yun, malapit lang naman yung pinag-delivery natin mga pre So may pumasok na order habang ako ay nagde-deliver dun sa bahay na yun. At Wendy's ang kukunin nating delivery ngayon.
Malapit lang siya. Parang $5 lang ang bayad dito sa isang to. Okay na yun, ano? Kahit konti lang, wala namang problema sa akin yun. Basta hindi ganun kalayo yung pagde-deliver natin, okay lang sa akin. So ayun, puntahan na natin yung susunod nating order. At nang makarami tayo mga pre. Okay. A few moments later. So yun mga pre, nakuha na natin yung Wendy's order. Verify na natin to. Hindi, okay. May drinks, okay. Complete pickup. Ito naman ay yan lang, no? Tapos sa Richmond Hill Observatory din. Okay, malapit lang to. 4 kilometers away. Kayang kaya. Okay, tayo na mga pre. Let's go. So yun mga pre, na-deliver na natin yung Wendy's, ano? At ngayon naman ay shop and pay na naman mga pre. Ang sumunod nating gagawin sa Walmart. Pero yung Walmart na malapit sa Highway 7, hindi yung malapit sa amin na pinag shop and pay ko kanina. Pero ayos lang yun. Ang babayaran nila dito sa akin ay $10. 5 items yung kukunin natin, pero 15 units lahat-lahat in total. So okay na yun. 10 kilometers away din yung drive. So gawin na natin to mga pre. Magkano kaya, no? Tingnan natin mamaya kung magkano lahat ang kikitain natin sa lahat ng ating delivery, no? Sige, mamaya na lang una tayo at mag-concentrate muna ako sa pag-drive. Mga pre, natapos na natin yung isang delivery, yung sa Walmart. At nako, may kukwento ako sa inyo tungkol dun sa delivery na yun, ano? So yung item na kailangan kong bilhin is 5 klase ng items, pero 15 units yung kailangan niya. So pupunta ako dun sa Walmart, tapos nakuha ko yung 4 na items, tapos yung order niya na hand soap na may specific kasing parang flavor ba, ewan ko ano bang tawag doon, yung hand soap na gusto niya, parang aquarium yata yung pangalan. So nung nakita ko yung mga hand soap na yon, ay wala yung hinahanap niyang hand soap, pero may ibang ano doon, meron dong mga aloe vera ganyan, kasi ang hinahanap niya nga aquarium. So meron yung aloe vera, meron yung lavender ganyan. So ang ginawa ko is tinawagan ko yung, actually tinext ko muna siya kasi sa Uber pwede kang mag-text. So tinext ko yung customer, hindi naman siya sumasagot mga pre, no? So ang tagal ko nang naghihintay doon, siguro mga 5 minutes sinihintay ko yung text niya, yung reply, hindi siya nagre-reply. So ang ginawa ko, tinawagan ko na yung customer at sumagot naman siya. Tapos so sabi ko, ito lang yung available na mga soft soap doon, yung mga hand soap na gusto niya. So sinabi ko sa kanya isa-isa yung mga nandun sa Walmart, tapos ang pinili niya is yung aloe vera. So sabi ko okay, wala namang problema. So nung ginawa ko, binaba ko na yung tawag, pagkatapos in-scan ko na yung product. So syempre incorrect yung item. So kasi sa Uber pwede kang mag-replace, pero sa kanya ang nangyari, isinet niya pala yung order niya as kapag wala yung product na yon, o kahit ano man dun sa in-order niya, pag wala is i-remove na lang sa order at i-refund na lang siya. So ganun na nangyari dun sa hand soap. Ngayon sabi ko, patay, paano ko i-replace yung item? So ang ginawa ko, tinawagan ko ulit siya. Sabi ko, nako, wala kasing option para i-replace yung item. Sabi ko ganun sa kanya. So sabi niya, sige, aayusin ko yung order ko, ganyan. Tatawag ulit ako sa'yo after
or 2 minutes yata, parang ganyan, ano. So sige, okay, naghintay ulit ako mga pre, ano. So yung pa rin, hintay. Maya tumawag siya uli, ano. Sabi niya sa akin, naku, hindi ko na mabago yung order. Sabi niya ganon. Sabi ko, okay, sabi ko, wala naman problema. Ang gawin na lang natin is, i-refund ka na lang, i-remove na lang natin yung order. So, pumayag naman na siya dahil wala naman talagang options na. So, nangyari lahat yon yung paghihintay ko. Siguro, naghintay ako doon mga 20 minutes, mga pre, ano? 20 minutes ako doon sa loob ng Walmart, hinihintay ko siya. Hanggang sa, wala rin nangyari, no? Kaya tinanggal ko rin yung order doon sa mga kailangan niya. At ang masakla pa nito mga pre, hindi ko na-realize nung tinanggap ko yung order. Dito pala siya nakatira sa North York. Bali itong North York ay part na ng Toronto mga pre. Ano? So malayo yung kanyang location doon sa Walmart na kinuha ko yung order niya. So nakarating ako ngayon andito ako ngayon sa Toronto, sa North York, at yan, naghihintay ako ng order. Pero sa totoo lang ayoko ditong mag-deliver kasi ang hirap dito sa Toronto mag-Uber. Ang dami kasing sasakyan dito. Nakakatamad. At saka pagka yung mga restaurant dito ay nandiyan sa Yonge, ang problema is ang hirap humanap ng parking spot. So kaya ayoko dito. So ang gagawin ko, uuwi ako dun sa amin, babalik ako at doon ko ita-turn on yung Uber. Kasi nag-offline muna ako ngayon dahil gusto kong bumalik muna dun sa lugar namin, ano. At yun nga. So nung dumating naman ako dito ay binigyan niya ako ng $2. Sabi niya pangkape man lang. Siguro parang na-realize niya na sobra yung abala na nangyari, ano. Pero okay lang naman yun, walang problema, kasama yan sa buhay delivery mga pre, ano. So gusto ko lang ikwento sa inyo yung nangyari at nakakainis ng konti, pero sabi ko nga, ganyan talaga ang buhay. Minsan kinakailangan natin gawin yung mga bagay na kailangan natin gawin para lang ma-satisfy yung ating mga customer, ano. So yun talaga ang kailangan nating isaalang-alang din pagka minsan, ano. So mga pre, nakwento ko lang yung nangyari dun sa huling order na ginawa ko, ano. So it's either babalik ako doon o siguro hanggang dito na lang muna yung aking pagde-delivery kasi mag-aalas 6 na rin naman. So pauwi siguro abutin ako ng mga 15 minutes pabalik sa lugar namin. So mas maganda siguro dahil magsi 6:30 na. Bala ko naman hanggang 6:30 lang ay uuwi na lang ako mga pre, ano. So tingnan natin kung magkano ang kinita ko lahat mula sa umpisa na nag-delivery tayo hanggang sa itong huling delivery na ginawa natin. Ano mga pre? Okay, sige, drive muna tayo, biyahe. 6.5 hours later. Ayun mga pre, nung pauwi tayo ay nakakuha pa tayo ng isa pang order dito sa Food Basic. Bumili lang ng 1 kilo ng baka cubes at saka 4 na bote na tig 4 liters ng tubig. Yun lang ang order niya. At ang delivery ay, ako nga pala, ay sa Vaughan. Okay lang to, medyo malayo to, pero at least mas malapit na to sa bahay namin, kaya deliver na natin to. Ay, okay, na-swipe ko yung aksidente ko na-swipe mga pre yung confirm delivery. Ay hindi pa naman ako nakakaalis dito sa binilang ko, no. Sorry. Ayun. Okay, mga pre, deliver na natin talaga to. At nang matapos na, at siguro pagkatapos nito ay i-off ko na ang aking Uber. At siguro sa susunod na lang uli ako mag-Uber. Ayun mga pre, natapos na natin yung delivery dun sa yung na-pick up ko kanina nung pauwi na ako sa Food Basic. At yun lang, lang naman yun, 2 items ngayon, 4 na bote ng tubig na tig 4 liters, tapos yung karning baka. Yun lang naman. So dineliver ko dito sa Vaughan at okay na, na-deliver ko na. So pumunta muna ako dito sa Walmart bago ako umuwi kasi naalala ko wala nga pala kaming tubig. So bibili muna ako ng tubig. Dala-dala ko na yung jug ng mga tubig namin dito at dito lang naman nakakabili sa Walmart ng tubig na yon, ano. So siguro mga dre ay dito na muna matatapos yung pag-Uber natin ngayong araw na ito at check natin kung magkano kinita natin, ano. Ayun mga pre. So ang kinita natin sa araw na to ay $32.90. $32.90
$30.90. Yun lang ang kinita natin at meron tayong nagawang 6 na deliveries, $32.90. So boundary na rin ano, kasi talagang ang target ko naman ay at least $30 per day at gagawin ko lang ng siguro mga 3 oras, matagal na ang 4 na oras. So ngayon, kanina lumabas ako ay alas 3 ng hapon at ngayon nga ay halos alas 7 na. So ilang oras ba yun? 4? So yan, okay lang yun. $30 lusot na yun. Wala na yung problema. Boundary na yun mga pre. At siguro ang aking vlog ay hanggang dito na lang din muna at magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod kong vlog. At muli po, ito nga pala si Dennis at sana po ay panoorin nyo pa rin po at sundan nyo po ang aking channel dito sa Maybits Vlogs. So sa susunod po ulit nating pagkikita. Paalam po mga pre.